Hindi maipaliwanag ni Phoebe ang inis na nararamdaman dahil malapit na siyang malate sa trabaho, ngunit wala pa rin na sasakyan. Kakaunti lamang ang pumapasadong tricycle driver o kahit jeep. Lumipat ang kanyang tingin sa isang babae na balak kunin ng bag ng lalaki. Kaagad siyang lumapit. Noong makita siya ng babae, kaagad itong umalis. Kaagad niyang kinuha ang bag para ibalik sa may-ari, ngunit bago pa man yun, naunahan siya nito. "Ninanakawan mo ba ako?" Galit na tanong ng lalaki. "Hindi ako magnanakaw. Ibabalik ko lang ang gamit mo na balak na nakawin ng babae kanina." Baka ikaw, miss. Babae ka rin naman, ha? "At ako pa talagang magnanakaw? Ikaw na nga itong tinutulungan ko. Ako pa ang magnanakaw? Grabe ka magsalita, ha?" Ikaw ang may hawak ng bag ko. Wala naman tao dito bukod sa ating dalawa. Hindi niya mapigilan ang pag-init ng ulo niya dahil sa galit. "Alam mo, sir, hindi ko magagawa magnakaw. Iyong-iyo na ang bag mo. Ibabalik ko ba kung magnanakaw ako?" Hindi na talaga magbabago ang mga tao. Napailing ang lalaki, halatang dismayado. "Hindi rin uunlad ang bayan kung mayroong lalaking katulad mo." Inis niyang saad. Naiirita niyang iniwan ang lalaki. Sakto may dumating na sasakyan, kaya umalis na siya. Iritado ang mukhang dumating siya sa school. "Bakit nakabusangot ka? Anong nangyari?" Pugad na tanong ni Christine. "May masamang damo lang akong nakita sa daan. Kapag nakita ko talagang lalaki na yun, titirasin ko talaga siya." Inis pa rin niyang sagot. Natatawan tumango si Jaja. "Lalaki pala ang dahilan. Bago yan, ha?" Inasar mo pa talaga ako, Jaja. "Tignan mo nga, galit na galit." Sabay ni Christine kay Jaja. "Siya nga pala, Ma'am Phoebe. Sa'yo na ang bagong transfer natin. Puno sa section namin. Mukhang pasaway din at makulit. Di ko nga alam bakit pumayag pa si principal na pumasok yung bata. Kahit late na. Mukhang mayaman," sabi ni Jaja. Malalim na bumtong hininga ang pinakawalan niya dahil sa reklamo ni Jaja. "Ay, puro ka talaga reklamo. Hindi init ng ulo ang puhunan mo para makasundo ang mga bata. Tiyaga lang. Bakit pa kasi elementary ang kinuha mo? Alam mo namang makulit talaga ang mga bata." Hindi ko naman alam. Sabi ng nanay ko, maganda ang teacher. Malaki ang sweldo. Makakalbo naman ako sa sakit sa ulo dahil sa mga batang sobrang kulit." "Paano ba naman, Jaja? Ang sungit-sungit mo. Imbes na makasundo mo ang mga bata sa klase mo, natatakot tuloy sa'yo. Papasok ka pala sa klase eh. Mukhang kakainin mo na sila." Hindi mapigilan na sumabay ni Christine. 3 teacher sila ng 3 baitang. Advisory class ng bawat section. Hindi talaga sila magpapahiwalay na magkaibigan. "Hindi ako gagaya yung dalawa. Wala nang takot ang mga bata ngayon, kahit ikaw ang pinakamasungit na teacher," reklamo ni Christine. "Kapag rineklamo ka, tanggal ka sa pagiging teacher. Sayang lahat ng puyat at pinag-aralan mo. Mabait ang section na handle ko dahil napagsasabihan ko sila. Kontrolado ko ang mga bata na hindi sila pinapagalitan. Mga bata ang handle ko. Mabuti na lang, hindi high school." Mahabang paliwanag ni Phoebe. "Makinig ka, Phoebe. Jaja. Kayahin mo yan dahil sobrang dedicated niya sa trabaho. Kaya rin siya minamahal ng mga bata," sambit ni Christine. Magkaiba naman kami ng paraan ni Phoebe. Hindi ko siya kayang gayahin. Dahil sa ugali pa lang, hindi ko na siya kayang gayahin. Hindi kasing lambot ang puso niya, ang puso ko." Hindi maipinta ang mukha na sagot ni Jaja muli. Umikot ang kanyang mga mata. Pati siya ay natawa na rin dahil hindi talaga nagpapatalo itong si Jaja. "Lahat talaga, may alaga ka na rason. Mas mabuti pa ayusin mo ang trabaho mo. Huwag palagi masungit. Tayong mga teacher, kapag may problema tayo, hindi natin pwedeng ibaling sa mga bata. Dapat harapin natin sila na maayos.
para rin maiwasan ng mga bata na matakot. Ibahin natin ang iniisip ng karamihan. Hindi naman natin kailangan na kontrolin ang mga bata para sumunod. Kailangan lang natin silang turuan ng tama kung ano ang dapat gawin. Ito pa, hindi mo ba napapansin kapag nagre-rebelde ka sa isang bata o nagsusungit, mas lalo lamang silang nagiging agresibo sa murang edad? Tama naman ang sinabi ni Phoebe. Ewan ko na lang talaga kapag hindi na umubra pa. Ilang taon na tayong teacher? Sanayan na talaga. Saad muli ni Christine. Kahit iharap mo pa si Jungkook dito kay Phoebe, hindi talaga nababali ang prinsip niya sa buhay. Singal ni Jaja na may halong pagbibiro. Hindi pa yata nabuhay ang tao na magpapabago sa prinsipyo ni Phoebe. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Walang mali sa prinsipyo na pinangahawakan ko para sa sarili ko. O siya, babalik na ako sa classroom dahil malapit na magsimula ang klase ko. Ako nang bahala sa bagong transferee kapag pumasok siya. Masayang tumakbo papalapit si Jaja sa kanya. Niyakap nito na mahigpit. Bukas pa naman yung darating. Thank you, Phoebe. The best ka talaga. Sumunod na araw, maaga siyang umalis sa bahay niya para mag-ayos sa classroom bago pa man dumating ang mga bata. Nais niya rin na maaga salubungin ang sinasabi ni Jaja na transferee. Ngunit nagtaka siya dahil magsisimula na ang klase, wala pa rin ito. Pasado 7:30 nagsimula ang unang klase, kaya alas 7 pa lang narito na ang mga bata sa school o alas 6. Sinimulan niya ang pagtuturo. Mamaya ay itatanong niya sa contact number ng guardian nito bakit hindi pa pumasok ang bata. Baka ay mayroon pang problema. Ma'am! May tao po sa labas! Ma'am! Babae po! Natigilan siya sa pagtuturo dahil sa imporma ni Joel, isa ito sa estudyante niya. Hindi na rin nakatingin sa kanya ang buong klase dahil nakasilip ang mga ito sa labas. Ngilitian niya ang mga bata. Tinigil niya muna ang pagtuturo para harapin ang mga tao na nasa labas. Lumambot ang kanyang puso noong makita ang isang cute na batang babae sa labas. Umiiyak pa ito. Lumuhod siya para makapantay ito. Hi, I'm Teacher Phoebe. Bakit ka umiiyak? May problema ba? Nawawala po kasi ako. Malungkot nitong naging sagot. Wala ka bang kasama? Ang parents mo kaya? Kay Kuya Guard sa labas? Hindi kaya sinamahan? Umiling ito. Hinatid lang po ako ng driver ko rito. Busy kasi si Daddy sa trabaho niya, kaya hindi siya makakapunta. Ano pangalan mo? Malambing pa rin na tanong niya sa bata para hindi ito matakot. Jelly Kaleha? Napatango siya. Ikaw pala yung bago students ko. Kanina pa kita hinihintay. Huwag ka nang umiyak. Ako ang magiging teacher mo. Sa susunod, magpahatid ka sa driver mo para hindi ka mawala o kaya naman sa parents mo. Nilahad nito ang kanyang kamay. Halika, ipapakilala kita sa mga classmates mo. Huwag ka nang umiyak. Hindi maganda kapag umiiyak. Ang ganda-ganda mo pa naman. Mabuti na lamang sumama rin ito sa kanya sa loob ng classroom. Ipinakilala niya ang bata sa mga classmate nito. Madali rin naman na makasundo ng iba pa dahil napakabibo rin itong bata. Noong sumapit ang hapon, isa-isang nag-uwian ng mga bata. Ngunit si Jelly ay nakatayo pa rin sa pinto, nakatanaw sa malayo. Pagkatapos na magligpit ng kanyang gamit, nilapitan niya ang bata. Lumuhod siya para makapantay ito. Bakit hindi ka po umuwi, Jelly? Kanina po umalis ang mga classmate mo. Pagkatapos ko, isasara ko ng room. May kailangan pa kasi akong gawin sa faculty room. Nalaki ang mata niya noong nagsimula na itong humikpi. Teacher, bakit po ba kasama mo muna ako? Hindi ko po alam, baka mamaya pa ako susunduin ni Manong Carlito. Bakit naman? Pwede kong tawagan ng guardian mo para masundo ka na nila at para makauwi ka na sa inyo. So, station niya.
mas lalo lamang naging malungkot ang mukha ng bata. Kasi po, teacher, wala po si Daddy. Umalis po siya kasama ang driver ko. Baka po mamaya pa sila pumalik. Hindi ko alam kapag sinabihan mo siya kung makakarating ba talaga si Manong Carlito kaagad. Ganito na lang. Sasabihan ko ang daddy mo. Habang wala pa sila, sumama ka na muna sa akin. Tulungan mo na akong mag-ayos para may sarado na natin tong room. Okay po. Hindi naman ako makulit, teacher. Tipid na sagot ni Jelly. Tinawagan kaagad ni Phoebe ang ama ni Jelly para impormahin itong maaari na sunduin si Jelly. Good afternoon po, Mr. Calleja. Ako nga pala si Teacher Phoebe Valiente. Ako ang teacher ni Jelly. Pakilala niya noong sagutin ng lalaki ang kanyang tawag. Good afternoon. Bakit ka napatawag, ma'am? Kumunot ang noon niya noong marinig ang pamilyar ng boses ang lalaki mula sa kabilang linya. Pareho ng boses ang lalaki na nakasagutan niya kanina habang papunta siya sa school, naghihintay ng sasakyan. Maaga kasing umuwi ngayon ang mga bata. Wala pa sundo ngayon si Jelly. Sinabi niya sa akin kasama mo raw ang driver niya. Wala bang ibang pwede sumundo kay Jelly dito sa school? Narinig niya ang pagmura ng lalaki sa kabilang linya. Kung hindi niyo po masusundo si Jelly, pwede ko muna siyang isama sa akin. Kapag nandito na kayo, ay pwede niyo siyang kunin sa faculty room ng school. Thank you. Babalikan ko ng anak natin. Ilang beses si Phoebe na napakurap noong marinig ang sinabi ng lalaki. Bago pa man siya makasagot, binabaan na siya ng lalaki. Namumula ang pisngi na tumingin siya kay Jelly pagkatapos ay napailing. Magkatulo silang dalawa ni Jelly sa pag-aayos sa mga gamit at pagsara ng mga bintana. Pagkatapos sila, magkahawak sila ng kamay na pumunta sa faculty room sa ikalawang palapag. Phoebe, napaka-hands-on talaga. Nabitin ang sasabihin ni Clarice noong makita ang batang kasama niya. Napasingap ito at napahawak ang kamay sa bibig. May anak ka na? Bakit may tinago sa akin na may anak ka? Ang gandang-gandang bata. Akala ko ba magkaibigan tayong dalawa? Pinukol niya na masamang tingin ang babae. Tumigil ka. Ito yung bagong transfer na anak ni Mr. Calleja. Yung bata na pinasa mo sa akin. Bakit ka nandito, baby girl? Tanong ni Christine. Lumapit na rin ito. Niyakap niya si Jelly noong marinig ang paghikbi nito. Huwag yun ang tanungin, ma'am. Wala pa siyang sundo. Kaya pasamantala ay dito na muna siya sa faculty. Sinabihan ko naman na yung tatay kaya pabalik niya iyon. Kanya-kanyang tango ang ginawa ng dalawa. Hindi na rin nagpaula ng tanong ang mga ito. Noong sumapit ang 4:00, sakto naman dumating ang driver ni Jelly. May katandaan na lalaki. Kaagad na kinuha ng bata ang mga gamit niya at masayang lumapit sa matanda. Pasensya na talaga, Ma'am Phoebe. Paulit-ulit humingi ng paumanhin sa kanya ang driver ni Jelly noong sunduin na ito. Ayos ang po yun. Sa susunod ay 2:00 pa lang, uwian na ng mga bata. Hihingin ko rin po ang contact number niyo para masabihan ko kayo kung sakali man na maaga ko silang pinauwi para hindi naghihintay masyado ang bata. Tumango ito. Sige, ma'am. Pumunta pa kasi kaming Makati. Nakaligtaan ko na maaga palang uwian ni Jelly. Manong Carlito, okay lang po ako. Saad ni Jelly na hawak ang braso nito. Umuwi na po tayo. Inaantok na kasi ako. May gagawin pa po akong homework pagdating natin sa bahay. Bumaba ang tingin na matanda kay Jelly. O siya, sige. Umuwi na tayo. Noong bumalik ang tingin na matanda sa kanya, kaagad niya itong initian. Mauna na kami, Ma'am Phoebe. Maraming salamat sa pagsama kay Jelly. Bukas ay mas maaga na ako mahihintay sa kanya sa labas. Walang anuman po yun, sir. Tungkulin ko po na bantayan at alagaan ng mga bata habang nandito sila sa paaralan. Masaya po ako na maging parte si Jelly ng klase ko. Mauna na kami, ma'am. Paalam nito muli. Siya nga pala,
mayroong pinapabigay si Sir sa'yo. Maraming salamat raw sa pagsama kay Jelly. Kumaway siya sa dalawa habang palabas na ang mga ito sa faculty room. Kaagad niyang tinignan ang loob ng paper bag na hawak niya. Noong makaalis naman ang mga ito, kaagad na lumapit ang mga kasamahan niyang kanina pa nakamasid. Anong laman? Chocolates? Hindi niya mapigilan ng pag-iinit ng kanyang pisngi. Kanina lamang sinabi nitong anak nila si Jelly. Siguro dahil siya ang pangalawang ina ni Jelly sa school, kaya iyon nasabi ng lalaki. Ang sweet naman ng daddy ni Jelly. May mana yung bata. Ay, nakalimutan ko. Baka may asawa na kasi. Kasi paano nabuo si Jelly? Huwag kang papatol, Phoebe. Hindi tayo pwede maging isang kabet. Kaagad na dumapong kamay niya sa balikat ni Christine. Pinukol niya ito na masamang tingin. Alam ko, Christine. Sa'yo na yan. Bawal ako sa matamis. Panira kasi itong si Christine. Kanina lang, nakangiti yan si Phoebe. Pero dahil sa sinabi mo, mukha na bad trip. Asik ni Jaja kay Christine. Napailing na lamang siya. Tama naman ang sinabi ni Christine. Ayaw niyang makasira ng pamilya. At bakit naman siya kikilikin? Hindi nga dapat bigyan yun ng mali siya. Sila ulo rin talaga siya minsan. Pagbalik sa klase, tinuloy niya ang pagtuturo. Tuwan-tuwa siya sa mga bata sa klase niya, lalo na ngayon sa subject nilang mape. Guguhit ang mga bata ng kanilang mga pangarap at ambisyon. Kids, huwag niyong kalimutan na kung ano ang gusto niyo, yun ang iguguhit niyo. Kung gusto niyo maging pulis, doktor, architect man yan o engineer, o kaya naman gusto niyo maging guro, malaya kayo na piliin ang gusto niyo. Pero ayos lang naman kung sa ngayon, medyo naguguluhan pa kayo dahil mahaba pang oras niyo. Marami pang kailangan na harapin para sa pangarap. Paliwanag ni Phoebe sa mga bata. Ma'am Phoebe, pangarap mo po na maging teacher noon pa lang na bata ka? Tanong ni Freya. Ako? Hindi ko naman talaga pangarap na maging isang teacher noong bata ako. Dahil madali ako makasalamuha sa ibang tao. Mahilig ako sa mga bata. Ang pangarap ko talaga noon, maging isang psychologist paglaki ko. Nagbago lang yun. Noong lumaki na ako, mas minahal ko ang pagtuturo. Yan, doktor? Yan, ma'am, sa mga baliw, di ba? Gulat na saad ni Jelly. Humalakhak siya. Hindi naman ibig sabihin na psychologist ka ay doktor ka ng mga baliw. Mas makikilala mo ang mga tao sa larangan na yun na mas maintindihan mo sila sa mas malalim na paraan. At maganda rin yun dahil makakatulong ka sa kanila para mas maging maganda ang buhay niya. Or pwede kang maging counselor. Teacher, gusto ko yun! Tuwang-tuwa na sabi muli ni Jelly. Gusto ko po na tumulong sa mga tao. Lahat naman ng trabaho nakakatulong sa mga tao, kahit ano ang piliin mo. Kahit simple o bigating na trabaho. Sige na, magsimula na kayo. Kapag tapos na kayo, lapitan niyo ako sa table ko para ma-check ko ang gawa niyo. Nakangiti niyang sagot. Teacher, sulat na lang please. Hindi ako marunong mag-drawing. Ang pangit-pangit po ng drawing ko. Hiling ni Zion. Zion, ayos lang naman kung ano ang kaya mong gawin. Ang importante, ikaw ang gumawa nun. Mas lalo lamang na humaba ang nguso ni Zion sa klase nila. Alam niya na talaga na kaunti lang ang magaling gumuhit. Ngunit, kaya naman ng iba na mag-drawing. Sumunod na araw, panibagong lesson ang tinuro niya sa mga bata pagkatapos magbalik tanaw sa naging lesson nila kahapon. Madali naman na nakakasabay ang mga bata. Mas napapansin niyang mas lalo ang mga itong nagiging magaling sa klase. Hindi ka pa ba kumakain? Malambing na tanong niya habang inaayos ang ipit ni Jelly sa buhok. Hindi pa, teacher. Sabi mo kasi ipagluluto mo po ako. Hindi po marunong na magluto si daddy. Sana nga po ikaw na lang ang mami ko. Turuan mo rin po si daddy magluto.
Ipagluluto niya tayong dalawa. Si Aling Rosita kasi umalis. Umuwi muna sa probinsya nila, kaya wala kaming tagaluto. Matagal naman yung chef. Paano ba yan? May boyfriend na ako. Baka magtampo siya sa akin kapag naging mami mo ko bigla. Bito niya. Kaagad ang pagsimangot ni Jelly. Teacher, gwapo naman po ang daddy ko. Kapag naghiwalay po kayo, pwede mo siya maging boyfriend? Wala naman siyang jowa dahil marami siyang trabaho. Napahalakak siya dahil sa sinabi nito. Ba't ang ganoon, Jelly? Hindi mo dapat gustuhin na maghiwalay ang ibang tao para sa pasariling interes mo. Katulad lang siya sa laruan. Kapag gusto mo ang laruan na iyon, kahit hindi mo naman pagmamayari, hindi mo pwedeng kunin. Paano na po kita magiging mami? Nakasimangot pa rin na tanong ni Jelly. Ikaw talagang bata ka. Napaka-inosente mo sa lahat ng bagay. Pwede mo naman ako maging mommy, hindi lang asawa ng daddy mo. Paano na ang boyfriend mo? May asawa ka na. Siyempre kapag mami kita tapos daddy ko si Daddy J. Mag-husband kayo na teacher. Siya boyfriend mo lang. Pagpupumilit pa rin ito. Jelly, gusto rin ng tito ko si teacher. Wala naman siyang boyfriend. Sabihin mo sa daddy mo na baka maunahan siya. Singit ni Joel. Nakatayo na ito sa harapan nila. Nanonood. Binigyan siya ni Jelly ng masamang tingin. Hindi pwede! Pumayag na si teacher na mami ko siya. Baka naman may mahanap ng ibang tito mo. Si daddy ko kasi wala yung time. Wag yun na akong pag-awayan. Mga bata pa kayo. Hindi yan gayong kadali. Ang bata-bata niyo pa. Teacher, sa Sunday po, talo ka sa bahay namin. Ipapakilala kita sa daddy ko. Mas pogi yun, sa tito ni Joel. Napabungis-ngis si Jelly. Napuno rin ng pagkadisgusto ang mukha ni Joel. Mukhang hindi ito sang-ayon sa sinabi ni Jelly. Kaya bago pa mamataway ang dalawa, pinigilan niya ang mga ito. Wag na kayo mag-away. Masama yun. Hayaan niyo ang daddy at tito niyo na pumili ng taong mamahalin nila. Masyado pa kayong bata para riyan. Tandaan niyo na hindi dahil gusto niyong isang bagay, yun na ang masusunod. Pwede naman po ipilit eh. Sambit pa ni Joel. Napakamot tala siya sa ulo. Sa lahat ng bata rito, si Jelly talaga at Joel ang palagi niyang kausap dahil nga sa mga nilareto ng mga ito. Gawin niyo na yung seatwork yung dalawa, tapos ipacheck niyo sa akin kapag tapos na kayo, para malagyan ko kayo ng stars. Saktong pagkasabi niya ay nagsilipatan naman ng iba, pang mga bata, para ipacheck ang gawa nila. Napabusangot ang dalawa. Inakbayan ni Joel si Jelly at sabay na bumalik sa upuan ng mga ito. Ma'am, kapag patapos na, pwede na maglaro. Dito lang naman kami sa loob ng room. Wala pa po kasi ang sundo ko. Ngumiti siya. Sure, basta dito lang kayo sa loob ng classroom. Mamaya, maglilinis na tayo para pagdating ng sundo nyo, ay pwede na kayong umuwi. Sa kabilang banda, halos hindi na makapagpahinga si Jay dahil sa maraming kailangan niyang gawin sa kanilang opisina para makabawi sa mga araw na hindi niya pagpasok. Kailangan niya bantayan si Jelly noong nasa ospital ito dahil nagkasakit. Pinagbigyan niya rin ang kanyang anak na pumunta sa Disneyland dahil gusto nito. Lahat gagawin niya para sa bata at ayaw niyang maramdaman nito na kahit wala itong ina ay hindi na siya pwedeng mahalin at maging masaya. Naagaw ang atensyon niya noong marinig ang pagbukas ng pinto. Bumungad sa kanya ang paningin ni Jelly, bit-bit ang paborito nitong manika. Jelly, bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na, kailangan mo na matulog dahil may pasok ka pa bukas sa maaga. Baka tanghali ka na magising at malate ka. Paalala ni Jay sa anak. Daddy, kailangan mo po akong ihatid sa school. Ipapakilala kita sa teacher mami ko. Nakanguso nitong sabi. Naalala niya ang ginawa niya noong isang araw. Nagulat siya noong sinabi niya sa teacher ni Phoebe na anak nila.
Sigurado siyang maging ang babae ay nagulat din noong marinig iyon, kaya mabilis siya itong binabaan ng tawag. Walang ina si Jelly. Matagal na itong wala. Sila ni Jelly ang tanging magkasama. Huminga siya ng malalim. Anak, nandiyan naman si Manong Carlito para ihatid ka. Hindi ako pwede. Marami pa akong kailangan na gawin. Daddy, kailangan mo na makilala ang mami ko. Baka maunahan ka ng Tito Joel. Mas gwapo ka sa kanya. Makulit na pamimilit nito. Huminga ng malalim si Jay. Pinikit niya ang mga mata para pakalmahin ang sarili. Masyadong makulit ang anak niya. Kailangan na mahabang pasensya. Jelly, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hindi pwede. Bakit kailangan mo pa na maghanap ng mami? Hindi ba pwedeng ako na lang? Hindi ka naman po babae. Malungkot nitong sagot. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Hindi mo ako kailangan na hanapan na magiging asawa ko. Hindi yung ganoon kadali. Kailangan ko na magtrabaho para sa ating dalawa. Ngumuso si Jelly. Mayaman na po tayo. Hindi na natin kailangan ng maraming pera. Nauubusin ang pera, Jelly. Giit niya. Pero sa teacher, Mami, paano na siya? Pumuntong hininga siya. Tuluyang kumawala ang luha ni Jelly. Malakas itong humagulhol. Napahilot na lamang siya sa kanya sentido. Hindi mo ko kailangan na hanapan ng mamahaling ko na babae, Jelly. Wala akong oras para sa ganyan. Ayos naman na tayong dalawa lang na mag-isa. Huwag mo nang guluhin ang teacher mo. Maingat niyang paliwanag dahil baka mas lalo itong umiyak. Tama nga siya. Mas lalo lamang na lumakas ang pagkikpi ni Jelly. Hindi ito mapatigil. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago tumayo sa kanya swivel chair. Naglakad siya palapit sa bata. Lumuhod para magkambantay ang kanilang mga mukha. Tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi ako nagagalit sa iyo. Pinagsasabihan lang naman kita. Tahan na, Jelly. Hindi ka naman pupunta sa school. Malalim siyang bumuntong hininga. Hindi ako pwede pumunta sa school niyo. Pero pwede mo sabihin sa teacher mo na pumunta rito. Kung gusto niyang pumunta, magpapaluto ako para makilala ko siya. Ayos ba yun sa'yo, anak? Parang umurong ang luha nito. Nagliwanag ang mata dahil sa tuwang nararamdaman. Talaga, Daddy? Hayaan mo na pumunta rito si Ma'am Phoebe? Magpapaluto ka sa chef ng pagkain? Nakakahiya sa teacher mo. Hindi kasi masarap magluto si Daddy. Baka hindi makakain ng teacher mo. Ako rin, Daddy. Bihira kasi tayo magpaluto sa chef. Ayaw ko naman po na hindi kainin ang niluto mo. Masarap naman po yun eh. Hindi niya maiwasan na hindi mapangiti. Mahina niyang kinurot ang pisngi nito. Alam ko naman na hindi masarap ang luto ko, Jelly. Huwag ka mag-alala. I will try to learn. Sa teacher ko po, magaling siya magluto at masarap, Daddy. Pinagluluto niya ako araw-araw para marami akong makain. Ay, malapit ka talaga sa teacher mo. Mabuti naman nakakasundo mo na sila. Wala na bang nananakit sa'yo? Pinag-cross ni Jelly ang braso sa may dibdib. Mayroon, Daddy. Si Joel, nirereto din niya ang tito niya kay Ma'am. Mas magaling lang ako sa kanya. Umawang ang bibig niya noong nakitang umirap si Jelly. May pagkamatali talaga itong bata at palaban. Ay, wag ka magtataray, Jelly. Hindi ka tinuruan yan, okay? Kaagad na napalitan ang mataray na mukha nito dahil sa naging saway niya sa bata. Mabuti nang alam nito at napagsasabihan para hindi ito masanay sa palagi niyang ginagawa at malaman nitong mali ang ginagawa niya. Sumunod na araw, malaking ipinagtaka ni Phoebe dahil napakaaga na pumasok si Jelly. Nauna pa ito sa kanya, kagad itong bumate at tumulong sa paglilinis sa kanya, hindi mawala ang ngiti nito. Teacher, pwede ka po bang pumunta sa bahay namin mamaya? Gusto ka po kasing makilala ng daddy ko. Naghahanda po kami mamaya.
Nalaki ang mata niya. Ano meron? At maghahanda kayo? Wala po. Gusto ka na makilala ni Daddy dahil sinabi ko sa kanya na ikaw ang mami ko. Mami mo ko dahil teacher mo ko. Dito sa school, ako ang pangalawa mong magulang. Ibig sabihin ba, ma'am, ayaw mo na sumama sa akin sa bahay namin? Malungkot na sabi nito. Pwede naman akong pumunta sa bahay niyo, pero may kailangan pa akong tapusin mamaya. Hindi ako makakasama sa iyo sa pag-uwi. Hintay na lang kita, Ma'am Phoebe. Si Manong Carlito naman na sundo nating dalawa at sabi niya, walang problema. Sasabihin ko kay Daddy na pumayag ka. Ikaw talaga? Sasabihin ko sa daddy mo na sobrang kulit mo sa school. Bawal po magsinungaling, kaya hindi mo pwedeng sabihin kay Daddy na makulit ako. Tuluyan na siyang natawa dahil sa sinabi nito. Palagi talagang mayroong nakukuhang rason si Chelly sa mga sinasabi niya. Katulad na napag-usapan nila, sumama sa kanya si Chelly sa faculty room. Sakto noong natapos siya, nasa labas na si Manong Carlito para sunduin sila. Goodbye, Jelly! Paalam ni Christine at Chacha sa bata. Noong tignan niya ang dalawa, tanging halakhak ang nakuha niya sagot. Nagustuhan na rin ng dalawa ang bata. Nakalimutan na siya ng kanilang kasamahan sa trabaho. Parang dati lang, ayaw na kunin ni Chacha. Mauna na kami. Umuwi na rin kayo. Paalam niya. Yes, Ma'am Phoebe. Kami nang bahala rito. Enjoy sa dinner niyo. Balitaan mo lang kami pagkatapos. Goodbye, teachers! Paalam din ng bata. Noong pumarada ang sasakyan sa napakalaking bahay, hindi maiwasan ni Phoebe ang pagkamanghang nararamdaman. Sa labas pa lang ng bahay ay sumisigaw na kaagad ng yaman. Puti, ngunit ang mga muebles ay kumikinang na parang ginto. Ma'am, welcome po sa bahay namin. Ang ganda ng bahay niyo, Chelly. Hindi maiwasang manghang sagot niya. Mahina itong napabungis-ngis. Nasa loob po si Daddy. Hinihintay na niya tayo kanina pa. Nag-chat po siya sa akin kanina. Mas pogi pa po si Daddy ko. Napailing siya. Ikaw talaga? Baka isipin ng daddy mo. Yan ang tinuturo ko sa iyo sa school. Mabilis itong umiling. Hindi nga, Mami. Tinutulungan ko lang naman si Daddy na magkaroon ng jowa. Stress na po ako sa love life niya. Diyos me, yung bata na ito. Pinagsabihan ka na ni Sir J tungkol dyan. Pati pala ang teacher mo gusto mong maging kaparehan ng daddy mo. Lagot ka kapag nalaman niya. Ngumuso si Jelly. Manong Carlito, stop! Wag mo ako isang kay Daddy! Inaaway mo na naman ako! Tumaas ang kilay niya dahil sa pagmamakta ni Jelly. Siguro ay madalas sa ganito ang senaryo nila ng kanyang driver. Kaya siguro marami na puting buhok ni Manong Carlito. Noong makapasok sila sa loob, sinalubong sila ng isang matangkad at matipunong lalaki. Sa malapitan, nakita niya ang features si Jelly. Alam na niya kung saan ito nagmana. Naningkit ang kanyang mga mata sa gulat noong makilala ang ama ni Jelly. Tama nga siya. Ang lalaking nakita niya noong isang araw. Tumakbo palapit ang bata sa daddy nito at kaagad na yumakap. Daddy, meet my teacher, si Ma'am Phoebe! Ngumiti siya noong nasa harapan niya ng ama ni Jelly. Nilahad niya ang kamay sa formal na paraan, kahit iba ang nasa utak niya. Good day, Mr. Kaleha. Nice to meet you. Mas lumapat ang ngiti niya noong tanggapin nito ang kamay niyang nakalahad. Gulat din ang lalaki na makita siya. Nice to meet you, Ma'am Phoebe. Salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon ko. I'm Jay Kaleha, ang daddy ni Jelly. Hindi ko alam kung paano tumanggi sa napakakit na bata na katulad ni Jelly. Mabuti na lang hindi nagmana si Jelly sa tatay niya. Mahina niyang bulong sa huling sinabi niya. Ngumiti ang lalaki, ngunit alam niyang peke. Kumain na muna tayo. Napanganga siya noong makita ang iba't ibang uri ng pagkain na makikita sa malaking dining table. Parang nasa isang fiesta at buong barangay ang inibita.
Ganoon karami ang pagkain na nakahanda sa mesa. 3 lang naman sila. Paano nila ito mauubos? Pasensya ka na. Hindi na ako nakapaghanda dahil pumasok pa ako sa opisina. Napanganga siya. Hindi makapaniwalang tinignan niyang lalaki. Ah, naku. Sobra-sobra na ang nasa harapan ko ngayon. Kung iisipin, hindi rin naman ako maari sa pagkain. Ayos ang sa akin. Bisita niyo ko. Kaya nga, Nan, bisita ka namin, kaya dapat paghandaan namin. Sabat ni Chelly. Nakangiwi siyang tumango. Mag-ama nga talaga ang dalawa. Hindi iyon maipagkakaila. Nagbihi si Chelly saglit. Nauna silang dalawa ng ama nitong umupo sa harapan ng pagkain. Pasensya na sa anak ko. Makulit talaga. Huwag ka mag-alala, Mr. Kaleha. Ganyan talaga ang mga bata ngayon, pero matalinong bata si Jelly. Bibo rin siya. Mabilis siyang nakasabay sa kanya mga classmate at sa mga lessons sa school, kahit medyo late na siyang pumasok. Hindi ko naman pinapabayaan ng anak mo. Paliwanag niya. Ikaw palang teacher niya? Huwag ka mag-alala, Mr. Kaleha. Hindi ako masamang tao. Hindi ko kailangan ng magnakaw dahil mayroon akong pera. Sarkastiko niyang sagot. Napakamot ang lalaki sa batok nito. Hindi ko sinasadya na pagsalitaan ka na masama noong nakita tayong dalawa. Hindi mo kasi ako hinayaan na magsalita. Ako na nga ang tumutulong. Ginawa mo pa akong masama. Ano naman ang gagawin ko sa gamit mo? May 8 milyon ba roon? Importante sa akin ang mga gamit ko. Wow! Sinabi mo na ba, Daddy? Nalilikawan mo si Pam? Bigla na lamang lumitaw si Chelly sa tabi ng kanyang ama. Hindi ni Phoebe mapigilan ang gulat dahil sa narinig na sinabi ng bata. Maging si Jay ay nagulat din, natigil na sila sa pagbabangayan. Bumaba ang tingin ng lalaki sa kanyang anak. Jelly, anong sinasabi mo? Ngumuso ang bata. Ang hina mo naman, Daddy. Matagal na nga ako nagpihi sa kwarto ko, hindi mo pa rin nagawa ang task mo. Paano na ako nito magkakaroon na nanay kung ang torpe mo? Ang kanyang gulat niyang muka ay napalitan ng pagtawa dahil sa naging asal ni Chelly. Hindi mapakali ang ama nito at mukhang tuluyan ng nahiya dahil sa anak niya. Kaya pala siya inimbitahan dahil gusto nitong ireto ang kanyang ama. Gwapo ito, formal. Sa unang tingin pa lamang alam niyang mabuting tao rin si Jay. Kung paano niya pinalaki si Chelly, magalang rin itong bata. Alam niya kaagad kung anong klase itong tao. Kung hindi lang dahil sa insidenteng nangyari noong una nilang pagkikita, perfect na ito. Dahil sa pagiging malapit ni Phoebe sa bata, ay madalas imbitahan din siya nito sa kanilang bahay. Hindi niya tinanong sa ama nito kung nasaan ang mami ni Chelly. Masyadong personal ang bagay na iyon. Minsan na rin nasabi ng bata na wala na raw ang mami niya. Doon niya mas napagtanto kung bakit naghahanap ang bata ng kalinga ng isang ina. Pauwi na siya noong makatanggap siya ng tawag mula kay Chelly. Kaagad niya itong sinagot dahil baka ay importante. Mami, pwede ka bang pumunta rito sa bahay namin? Mahinang hiling nito. May problema ba, Chelly? Nasaan ang daddy mo? Nag-aalala niyang tanong. May sakit po kasi ako, Mami. Amin nito. Okay, hintayin mo ako. Pupuntahan kita. Hindi siya nagdalawang isip na sabihin sa driver na pabalikin ang sinasakyan ng tricycle para puntahan ang bahay nila Chelly. Habang nasa biyahe siya, hindi maiwasan na hindi mag-alala sa bata. Nagtaka siya noong pagbukas ng pinto, bumungad sa kanyang harapan si Chelly. Kaagad niyang nilapitan ang bata. Noong yakapin siya nito, naramdaman niya kung gaano ito kainit. Nasaan ang daddy mo, Chelly? Tanong niya sa bata. May trabaho pa siya, Mami. Mahina nitong sagot. Kaagad niyang binuhat ang bata. Nasaan ang kwarto mo? Dapat nagpapahinga ka na. Mabuti na lang tinawagan mo ko. Ang taas ng lagnat mo. Noong malaman niya ang kwarto nito, kaagad niyang pinahiga ito.
Nilagyan niya ng cool favor sa noo para lumabas ang init nito. Pagbukas ng pinto ng opisina ng lalaki, nagtama ang kanilang mga mata. Masamang tingin ang pinukol niya rito dahil sa inis na nararamdaman. Ang taas-taas ang lagnat ni Jelly. Bakit mo pinabayaan yung bata? Alam ko na busy ka sa trabaho, pero anak mo siya. Mahina niyang saad. Bumakas ang konsensya sa mukha ni Jay. Hindi ko alam na may sakit siya. Hindi niya sinabi sa akin. Dahil busy ka raw sa trabaho. Pati yung bata lumalay yung loob sa'yo. Dahil napapabayaan mo siya. Palagi niyang iniisip na kaya niya dahil hindi mo siya matutulungan. Pwede mo ba akong tulungan na magluto? Mas lalong sumama ang tingin niya. Syempre naman, pwede kitang tulungan. Akala ko hindi mo pa sasabihin yan. Naiinit na ako. Tama na, ma'am. Saway nito. Hindi mo ako pwedeng patigilan. Dahil papagalitan talaga kita. Parang anak ko na si Jelly. I'm just worried about her. Mas importante ang pamilya. Alam ko na para rin naman kay Jelly ang ginagawa mo. Pero masasayang lang yan kung napapabayaan mo siya. Tumango ang lalaki. Mukhang naiintindihan din nito ang nais niyang iparating. Kapag magluluto ka, dapat hindi ka galit para masarap ang luto mo. Habang hindi pa alam kung paano timplahin ang niluluto mo, kaunti lang muna ang ilalagay mo hanggang sa makuha mo ang tamang timpla. Madali lang naman lutuin na soup. Ako na ang magpapakain kay Jelly. Pero aalisin naman ako ngayong gabi. Mamaya, painumin mo ulit siya ng gamot after 6 hours. Tapos punasan mo ng basang pimpong katawan niya. Palitan mo rin ng damit dahil baka pagpawisan siya at matuyuan ng pawis. Tandaan mo ang lahat na sinabi ko sa iyo, Jay. Paalala niya sa lalaki. Tumango ito ng ilang ulit. Pwede ba kitang tawagan? Kung sakali man na mayroon pa akong kailangan. Pwede mo naman akong tawagan. Sang-ayon niya. Sumunod na araw, natuwa siya noong makita masiglang pumasok si Jelly. Nilapitan siya nito at mayroong paper bag na nilapag sa kanyang mesa. Ma'am, galing sa daddy ko. Thank you raw sa tulong mo sa kanya. Tapos, I love you. Napahalakak siya. Sa akin ba talaga sinabi ng I love you na yan, Jelly? Ngumuso ito. Ako pala yun, ma'am. Sabi niya, I love you, baby. Mayroong panggigigil niyang pinisilang ilong nito. Magaling ka na nga talagang bata ka. Sabihin mo sa daddy mo, you're welcome. Pinaglutuan niya ako kanina, ma'am. Masarap yung luto niya. Kaya magaling na ako. Hinaplos niya ang buhok ni Jelly. Mabuti naman kung ganoon, kaya dapat palagi kang kumain para hindi ka na magkasakit. Baka mag-alala naman sa'yo ang daddy mo. Sumaludo si Jelly. Okay, teacher. Noong sumapit ang araw na Sabado, nagulat siya noong makita ang mag-ama sa harapan ng pinto ng kanyang tinutuluyan. Kaagad na yumakap sa kanya ang bata. Bakit may mga gamit kayo? Mami, aalis si Tati. Sabi ko sa kanya ay dito niya lang ako sa bahay mo iwan. Bukas pa kasi siya babalik at wala naman akong kasama sa bahay namin. Paliwanag ni Jelly. Noong tinignan niya si Jay para humingi ng kumpirmasyon, napakamot ito sa batok. Ayos lang ba na manatili muna rito si Jelly? Ayos lang naman. Nandito lang naman ako sa bahay, buong weekend. Hindi naman ako aalis, kaya walang problema sa akin. Thank you, love. Gulat niyang tanong. Uminit ang kanyang pisngi. Napakurap siya ng ilang ulit. Love? Tanong niya sa lalaki. I love you, Jelly. Pagtama nito sa sinabi kanina. Napabungis si Jelly. Siya naman ay kinakabahan at tumango. Kaagad siyang tumalikod para itago ang hiyang kanyang nararamdaman. Noong sunduin ni Jay si Jelly, may pasalubong ito sa kanilang dalawa at may dala pa na bulaklak na hindi niya inaasahan. Phoebe, thank you sa pagbabantay kay Jelly. Ngumiti siya sa lalaki. Palagi ko naman siya binabantayan. Kamusta ang trabaho?
Nagibit balikat ito. Maayos naman. Salamat ulit sa pagbabantay kay Jelly. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Isang kiss lang, Daddy! Kantiyaw ni Jelly. Uminit ang pisngi niya noong marinig ang sinabi ni Jelly. Hanggang sa umalis ang mag-ama, hindi pa rin kumakalma ang bilis ng tibok ng puso niya, tila ay nagwawala. Lumipas ang mga buwan, mas naging magkasundo silang dalawa ni Jay. Sa bahay ng mga kalehas siya na Christmas, kaya tuwan-tuwa si Jelly. Noong New Year naman ay kasama niya ang mag-ama sa kanilang bahay at pinakilala niya sa kanyang mga magulang. Ngayon ay araw ng mga puso at heto siya, kinukulit ni Christine at Jaja patungkol sa estado nila ni Jay. Ano ba talaga kayong dalawa ni Mr. Kaleha? Ang gwapo-gwapo niya. Pala sa personal. At bata pa. Akala ko pa naman noon matanda na walang asawa. Saan ni Christine? Kayong dalawa talaga? Kanina niyo pa ako kinukulit tungkol sa bagay na yan. Saway niya sa mga kaibigan. Paano kaming dalawa titigil ni Christine? Halos ipakilala yung ina isa't isa sa buong angka ninyong dalawa. Huminga si Phoebe ng malalim. Okay, maliligaw ko si Jay. Hindi pa kami, kasi hindi ko pa siya sinasagot. Dahil gusto rin namin na mas makilala pa namin ang isa't isa, hindi naman kami nagmamadali dahil ayaw rin naman namin na mayroon kaming pagsisihan sa huli. Kaagad yung tinakpan ang kanyang tenga noong malakas na tumili ang dalawa, bakas ang kilig na nararamdaman. Antaray! May love life si Phoebe! Sigaw na tili ni Jaja. Proud of you, Phoebe. Support kami sa'yo. Sigurado na mayroong hinanda para sa'yo si Jay mamaya. Nanlalaman talaga. Saad din ni Christine. Kapag binigyan ka ng chocolates, huwag mong kalimutan na kumakainin naman kami noon, Phoebe. Kahit sa'yo ng bulaklak. Sabi pa ni Jaja. May chocolates ako sa bag. Sa inyo na yung dalawa. Binigyan ako ng mga bata kanina. Pumili na lang kayo na gusto nyo. Ang hindi nyo gusto, iwan nyo na lang. Noong pumasok siya sa klase, kaagad na naunahan sa pagbibigay ng cards at regalo ang mga bata. Hindi pa man nagtatagal, noong sinimulan niya ang klase, mayroon dumating na panauhin. Ma'am! May nag-aanap sa'yo sa labas! Tuwang-tuwa na sabi ni Jelly. Naging ang mga classmate nito at tumingin sa labas. Dahil sa pagtataka, lumabas din siya para makita kung sino ang tinutukoy ng bata. Nanlaki ang mga mata niya noong makita si Jay na nasa labas. May dala itong bulaklak. Kaagad niyang napansin ang pagbabago ng lalaki. Napagupit ito at nag-ahit ang balbas sa muka. Mas mainit at gwapo itong tingnan, lalo pa may dalang bulaklak. Good morning. Nakangiting bati ni Jay. Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong sa lalaki. Happy Valentine's, Phoebe. Dumaan ako rito bago pumasok sa opisina. Hindi niya maiwasang mapangiti noong ibigay ng lalaki sa kanya ang isang bouquet ng rosas. Narinig niya mula sa likod ang mga estudyante niyang nagtitilian, mga kinikilig sa pa-adar ni Jay. Thank you, Jay. Wala ko hinanda para sa iyo. Pupunta ka naman sa bahay mamaya, hindi ba? Tumango siya. I promise to Jelly. Mahirap suyuin ng bata. Siguro pagkatapos ng event dito sa school, makakapunta ako. Ipagluluto ko na lang kayong dalawa ni Jelly. Yes, ma'am. Mauna na rin ako. Baka magsisimula ng klase niyo. Tumakbo palapit si Jelly sa ama at hinagkan ang pisngi nito bago ito tuluyang umalis. Nakakatuwa dahil maging sa mga bata, may hinanda si Jay. Bago simulan ang klase, pinamigay ni Jelly ang mga iyon. Teacher, Daddy ba yun ni Jelly? Tanong ng estudyante niya. Yes po, Daddy ni Jelly. Bakit binigyan ka niya ng flowers, teacher? Asawa mo po ba siya? Ibig sabihin, anak mo si Jelly? Maliligaw po siya ni teacher. Kahit hindi ako ang tunay na mami ni Jelly, anak ko na rin siya. Para ko na rin kayong mga anak.
Teacher, Mommy? Anak niyo akong dalawa ni Daddy? Jelly, anak nga tayong lahat ni Teacher. Baby naman kita, Jelly. Sabi pa ni Joel habang hinahawakan ang buhok nito. Dahil sa sinabi niyo ni Joel, pinaulanan sila ng pang-aasar ng mga classmate nila, maging siya ay nakisali na rin sa pang-aasar. Oh, tama na yan. Kunin niyo ng mga libro niyo, dahil magsisimula na tayo. Saan tayo natapos kahapon, class? Napangiti siya noong nag-unahan sa pagtaas ng kamay ang mga ito at nasimulan niya ang pagtuturo ng maganda dahil aktibo rin ang buong klase. Iyon ang pinaka-memorable na Valentine's Day niya kasama ang mag-ama. Palagi talagang binubuo ng dalawa ang araw niya. Sa araw ng linggo, dumalaw siya sa kanya mag-ama. Siya ang nagpresenta na magluto kaysa kumain sila sa labas, mas malaki ang kanilang gastos. Mas tahimik lang din kung nasa mansyon sila. Jay! Gulat niyang tawag sa pangalan ng lalaki noong yumakap ito sa kanya mula sa likod. Kanina ka pa ba nandito? Hindi sa akin sinabi ni Manong na nandito ka na. Busy ka raw sa office mo kanina, tsaka kasama ni Manang si Jelly sa labas. Doon kasi bala kumain ng bata, kaya tumulong siya sa paghahanda. Ayos lang ba yun? Kung ano ang gusto niyo, yun ang masusunod. Sambit nito. Sus, mukhang ako pa ang may-ari ng bahay. Lahat ng gusto ko ay sumasang-ayon ka? Pagbibiro niya. Dahil may tiwala ako sa'yo. Alam ko naman na lahat maganda ang ginagawa mo. Ikaw ang pinakamagandang dumating sa buhay namin dalawa ni Jelly. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga ngiti. Kayo rin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam, baka mag-isa ako palagi sa bahay kung hindi ko kayo nakilala. Pagkatapos sa kumain ay naglaro silang tatlo sa pool. Mayroong water gun na bili si Jay para gamitin nila. Huy, bawal yan! Madaya ka, Jay! Gulat niya sigaw noong makita ng dalawa ang hawak itong water gun. Magkatabi sila mag-ama, kaya naman triple ang natatanggap niyang tubig. Run na, Mommy! Sigaw ni Jelly. Mabilis siyang tumakbo. Hindi humupa ang tawa nilang tatlo noong kapos sila mabasa ng mga hawak nilang water gun. Madaya talaga. Pinagtutulungan niyo naman ako mag-ama. Reklamo niya. Tinaas ni Jay ang kamay sa ere. Hindi ka namin pa nagtutulungan, Phoebe. Ang daya talaga ng boyfriend ko. Masaya niyang sambit. Pinagmasdan niya ang naging reaksyon ni Jay. Bakas ang gulat sa mukha nito. Mukhang hindi makapaniwala. Boyfriend? Gulat nitong usal. Tumango siya. Nanlaki ang mata niya noong tumalon si Jay sa pool. Nagtawanan silang dalawa ni Jelly habang nakamasid sa lalaki. Masaya itong napasuntok sa hangin. Yes! Boyfriend ako ni Phoebe! Masaya nitong sigaw. Daddy, ikaw ang natalo! Hindi ako natalo, Jelly. Panalo ako! Girlfriend ko ng mami mo! Noong umahon ng lalaki, mabilis itong yumakap sa kanya kahit pa basang-basa ito. Huli na para magreklamo. Ang cute naman ng reaction mo, Jay. Tumawa ang lalaki noong lumingon sa kanya. Hindi ako makapaniwala na girlfriend na kita, Phoebe. Nakita ko ang lalaking gusto ko sa'yo. Tinatunayan mo ang sarili mo sa akin. Nakita ko kung paano ka maging mabuting ama kay Jelly at sa mga taong importante sa akin. Mas minahal kita habang nakikita ko yun sa'yo. Hindi ko alam na ganoon mo ko nakikita, Phoebe. Gulat, hindi makapaniwala nitong sambit. Kiss! 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 Sigaw ni Jelly. Close your eyes, anak. Utos si Jay sa bata. Noong magtama ang mata nilang dalawa, ngumiti siya. Napapikit siya noong maramdaman ang malambot na labi ni Jay sa mga labi niya. Ang pagmamahal sa bawat halik nito ay naramdaman niya. Kaagad niyang kinuha ang kanyang mga gamit noong makita ang sasakyan ni Jay na pumarada sa labas ng kanyang bahay. Hindi rin nagtagal at bumaba roon si Jay. Nabuhat si Jelly. Suot ang school uniform nito.
Sinalubong niya ang mag-ama sa harapan ng pinto. Kaagad na humalik si Jelly sa kanya. Nagkatingin na sila ni Jay. Natatawang lumapit siya para halikan ito sa pisngi. Akala ko ay nakalimutan niyo na ako sunduin. Malapit na magsimula ang program. Magtatawag na sana ako ng tricycle. Pagbibiro niya. Mami, ang tagal po kasi ni Daddy na i-iron ng uniform ko. Hindi niya natandaan ang tinuro mo sa kanya. Tapos umiyak pa yan, Mami, dahil recognition ko na raw. Wag raw akong mabilis sa lumaki. Sumbong ni Jelly. Softy talaga ng daddy mo. Para sa kanya, baby ka pa rin niya. Kaagad na napakamot ng ulo si Jay. Nakuha ko naman. Nag-iingat lang ako. Dahil baka masunog ko ang uniform ni Jelly. Muntik na po, Mami. Pinalitan niya lang po yung isa kasi brown na. Saad muli ni Jelly. Hindi maipinta ang mukha ni Jay. Namumula rin ang tenga nito. Jelly, wag mo na ako isumbog sa mami mo. Hindi naman nasira ang uniform mo. Bibili na lang tayo ng bago sa pasukan. Sa susunod, tuturuan kita ulit para kapag wala ako, ikaw nang bahala sa mga damit yung dalawa ni Jelly. Sa bahay ka na lang tumira, Phoebe. Paanyaya ni Jay. Mabilis siyang umiling. Hindi ako pwedeng tumira sa bahay niyo. Ayos lang naman ako rito sa apartment. Kahit ngayong bakasyon lang po, Mami. Pag-iisipan ko, Jelly. Baka kasi uuwi rin ako sa bahay namin. Tumalo ng ilang ulit si Jelly. Sasama na lang kaming dalawa ni Daddy para makita ko ni Lolo. Ipipili ko siya ng maraming salon pass para hindi na sumakit ang likod niya. Miss na ako ni Mama at Papa. Dugturing ni Jay. Ngumuso siya. Mainit na tinanggap ng kanilang pamilya si Jay at Jelly. Kaya naman sa tuwing tatawag siya, ang dalawa ang hinahanap ng kanyang mga magulang. Kung uuwi siya kasama ang dalawa, sigurado na matutuwa ang mga ito. Halatang halata talaga na mag-ama si Jelly at Jay dahil nagkakasundo ang mga ito sa gusto ng isa. Kung dati ay si Jelly lang ang susuyuin niya, pati na ni si Jay, ngayon nakasintahan niya. Kapag siya naman ang nagagalit, ang dalawa naman ang sumusuyo sa kanya. Hindi na sila nagtagal at kaagad na umalis. Graduation day ngayon sa school, baka mahuli sila kung magtatagal pa. Nagulat siya noong makitang umiiyak si Joel habang nakatingin sa kanila na paparating. Nakita niya ang palaging itong sinasabi na tito na pinapatahan siya. Bakit umiiyak ka, Joel? Salubong niya noong makalapit sa bata. Kaagad na napatayo ang tito nito noong marinig ang kanya sinabi. Ma'am Phoebe, ikaw pala. Hindi ko nga po alam bakit umiiyak ito. Kanina naman po ay masaya pa siya. Teacher, bakit kasama mo ang daddy ni Jelly? Boyfriend mo ba siya? Paano na po ang tito ko? Tanong nito habang humihikbi. Pareho silang nagulat ng tito ni Joel sa sinabi ng bata. Hindi nga inaasahan na hanggang ngayon, nais pa rin nito na makatuluyan niya ang tito nito. Naku ma'am, hindi, pasensya na kayo. Joel, yun ba ang dahilan bakit ka umiiyak? Mahinahon niyang tanong, walang pagdadalawang isip na tumango ang bata. Mas pogi kasi ang daddy ko, Joel. Mami ko si Teacher Phoebe, para hindi tayo pwede mag-share. Singit ni Jelly. Nasa likod niya na pala ito, pati na rin si Jay na nakatingin din sa bata. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Joel. Teacher! Joel, huwag ka nang umiyak. Recognition niyo ngayon. Dapat happy ka. Pwede mo rin ako maging mommy. Pero Mami, ako lang dapat anak mo. Reklamo ni Jelly. Hindi talaga ito pumapayag na magpatalo kay Joel. Huwag ka nang umiyak, Joel. Baka sabihin ng iba ay may ginagawa ko masama sa'yo. Ipapakilala ko mamaya ang tita Gwen mo. Nakakahiya kay Ma'am Phoebe. Huwag ka nang umiyak, Joel. Pwede kayo mag-share ni Jelly kay Teacher Phoebe nyo. Pwede mo rin ako maging daddy. Welcome ka sa bahay namin, pati ang tito mo. Kaagad siyang napalingon kay Jay. Inabot nito ang kamay niya, matamis ang umiti.
Noong bumalik ang tingin niya kay Joel, tumigil na ito sa pag-iyak. Sige po, gusto ko po yun. Para dalawa ang mami at daddy ko. Wala kasi sila ngayon kasi si titong kasama ko. Napakamot ang tito ni Joel sa batok. Pasensya na talaga kayo. Nasa Manila kasi si ate at kuya. Hindi po nakauwi. Baka sobrang pasaway nitong pamangkin ko. Pasensya na. Hindi naman po. Palagi kanya kinakwento sa akin. Halatang nasanay na siya sa'yo. Napakabibo rin ito si Joel. Mami, ako po yung bibo. Singit ni Jelly. Kayong dalawa ni Joel ang bibo. Pareho kayong dalawa. Paliwanag niya sa bata. I told you, anak. Si Teacher Mommy ay magiging teacher din ng iba. Marami siyang students, katulad mo. Hindi ka dapat magalit kapag may kausap siyang iba. Totoo po yan. Marami kaming love ni Teacher Phoebe. Kaya love din namin siya. Hindi ko naman siya sa'yo aagawin, Jelly. Paglilinaw rin ni Joel kay Jelly. Bumaba ito sa pagkakabuhat ni Jay. Lumapit ito kay Joel. Akala niya kung ano ang gagawin nito. Nakahinga siya na maluwag noong makitang niyakap ni Jelly si Joel. Papayag na ako. Basta kapag last meet ulit kita, hati tayo sa bahon mo. Gusto ko yung bread with hotdog and cheese inside. Oo naman, Jelly. Ang ganda-ganda mo kasi para tanggihan. Basta wag ka masungit sa akin. Hati tayo ng baon mo. Sagot din ni Joel. Napailing na lamang siya habang pinagmamasdan ang dalawang bata. Napalingon siya kay Jay noong hapitin nito palapit ang kanyang bewang. Matamis siyang ngumiti. Buti na lang naniniwala ng anak mo. Sambit niya sa lalaki. Ngumisi ito. Anak natin, Phoebe. Mabuti na lang naniwala ng anak natin. Pagtama nito sa sinabi niya, tumango siya at sumang-ayon. Mabuti na lang hindi matigas ang ulo ng anak natin. Siguro hindi siya nagmana sa'yo kasi ikaw matigas ang ulo mo. Sumasakit nga ang ulo ko sa'yo minsan. Mabuti na lang na kaya ng ganda ko. No choice ka. Biro nito pabalik. Hindi niya mapigilan na kurutin ang matangos itong ilong. Talaga lang? Ang yabang naman natin ngayon, Mr. Kaleha. Sinasabi ko palang kanina na maganda ako. Mabuti ang puso. Madali akong makahanap ng ibang lalaki. Hindi ni Phoebe natapos ang sasabihin dahil tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig. Hindi mo pwedeng iwan ang pamilya mo, ma'am. Kuminsan kapag umiiyak si Jelly, mahirap patahanin. Baka kasi iyakan kita. Naningkit ang mga mata. Sus? Gusto mo lang nalambingin ka? Malaki ka na, Jay. Baby, damulag ka na. Ma'am Phoebe, sisingit lang ako sa lambingan niyo ni Sir Jay, ha? Magsisimula na kasi ang program. Ikaw kayang MC natin. Nandito na kasi ang bisita. Humihingi ng paumanhin. Tinignan niya si Christine. Sorry, Ma'am Christine. Maliit itong ngumiti. Ano ka ba? Ayos lang. Alam mo naman na supportive ako sa love life mo. Nilingon niya si Jay. Tabihan mo na si Jelly sa upuan niya. Kita na lang tayo mamaya kapag uuwi na. Naghiwalay silang dalawa ni Jay. Noong makalapit siya sa mga kasamahan niyang teacher, kaagad siyang humingi na paumanhin sa mga ito. Iba talaga kapag mayroong love life. Blooming na blooming ang datingan natin, teacher. Ano ba kayo? Siyempre graduation ng mga bata. Nag-ayos ako ngayong araw. Ilang araw din tayo na puyat gumawa ng grades sila, no? Nag-icing kaming lahat, Ma'am Phoebe. Ibang-iba lang talaga ang ganda mo. Nakibit balikat siya. Sus, mga bolero. Wala akong pera ngayon kaya wag niyo na akong bolahin. Hindi ka naman naming binabola, Ma'am Phoebe. Nagsasabi lang kami ng totoo. Pangatwiran ni Christine. Hindi niya mapigilan ang sariling hindi napailing. Puro kalokohan ang mga kasamahan niya. Hindi rin nagtagal, umakyat na siya sa stage para simulan ang program. Nakangiti na humarap sa mga bisita ang mag-aaral. Pagkatapos ng program, kaagad na tumakbo palapit sa kanya si Jelly. Nakabukas ang braso na sinalubong niya ito. Mami, uwi na tayo ni Daddy.
May pinaluto siyang favorite nating dalawa. May kailangan pa akong gawin, Shelly. Mauna na kayo ng daddy mo. Mag-ayos pa kasi kami rito. Kaagad na lumungkot ang itsura ng mukha nito. Sumunod ang tingin niya noong hubarin nito ang isa niyang medal. Mayroong 3 medal si Shelly. Nagulat siya noong isuot nito yun sa kanya. Para to sa yung isang medal ko. Kay daddy naman ang isa at ang isa po ay para sa akin. I'm super proud of you, Shelly. Ang galing-galing mo sa klase at mabait pa. I'm sure super proud sa iyo ang daddy mo, katulad ko. Super proud na proud ako sa iyo. Umangat ang tingin niya noong makita ang figura ni Jay sa likod ni Shelly. Mauna na kayong umuwi ng bata. Baka pagod na siya. Mamaya pa ako makakauwi. May ayusin pa kasi kami rito sa school. Hindi ko ito pwedeng iwan sa mga kasamahan ko. Anak, narinig mo ba sinabi ni Teacher Mommy? Tumingala si Jelly sa ama. Pwede naman po natin na tulungan si Mami. Hindi natin siya pwedeng iwan. Narinig mo sinabi ng anak natin, Phoebe. Tutulungan ka namin. Marunong na ako magluto. Sino ba naman ang hindi matuto kung magalit ang teacher ko? Mayroong ngiti sa labi na sagot ni Jay. Siyempre naman, para masarap ang pagkain namin dalawa ni Jelly. Balik niyang saad. Napamasahe ang lalaki sa kanyang leeg. Mukhang tinulungan mo yata ako para masarap ang pagkain. That was harsh, Mom. I help you because you want to learn. Then plus points sa masarap pagluto ang marunong. Parang ganoon na nga yun, Jay. Umakbay ito sa balikat niya. Thanks God. I love you, Phoebe. Lahat ng mga bagay na hindi ko alam ay aaralin ko para sa inyong dalawa ni Jelly. Mayroon na magandang babae na nagsabi sa akin na mas importante ang pamilya dahil hindi ako mamahalin ng trabaho ko. Hindi ako mabubuo at hindi ko kayang mahalin ng pera. Hindi ko pa rin makakalimutan yun. I told you, Daddy, noon ayaw mo pa kay Mami Pipi. Pero alam ko naman na magugustuhan mo siya dahil siya ang tipo ng mga perfect Mami. Habang tinitignan ko siya noon, iisip ko na kaagad paano kung maging anak niya ako. Natatawang ginulo ni Jay ang buhok ni Jelly. You're right, anak. Kaya sobrang thankful si Daddy sa'yo. Thankful din po ako sa iyo, Daddy. Dahil kahit busy ka sa work, alam ko na mahal mo ko. Ikaw ang the best daddy sa buong mundo. Napatingin si Phoebe sa lalaki noong abutin nito ang kamay niya. Thank you, Phoebe. Hindi ko alam kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko makikita ang mga bagay na akala ko hindi naman importante noon. Hindi mo naman kailangan na magpasalamat sa akin. Nandito lang kami palagi ni Shelly. Proud na proud din ako sa'yo. Malambing na sagot niya sa lalaki. Paglipas ang 3 taon, nasa stage muli siya. Ngunit hindi bilang isang guro, pero isang proud na magulang. Siya ang nagsabit ng medal kay Jelly sa graduation ceremony nito. Hindi pa rin siya mapaniwala na ang dating bata na umiiyak ng unang araw nito sa klase ay magtatapos ng elementarya. Na magtama ang tingin nilang dalawa ni Jay, kumaway ito mula sa baba na stage. Buhat ang 7 buwan na taong gulang nilang baby, ang kapatid ni Jelly na si Khalil. Noong bumaba silang dalawa ni Jelly sa stage, sinalubong sila ng kanyang mag-ama. I'm proud of you, Jelly. Malaki na si Jelly. Parang noon lang, umiiyak lang siya sa labas ng classroom. Hindi niya mapigilang sabi. Kanina, noong unang beses na makita na suot ni Jelly ang toga nito, grabe ang iyak niya. Hindi niya mapigilan ang tuwang nararamdaman niya. Proud na proud siya dahil sa dami ng mga bata, nakuha pa nitong maging isang valedictorian sa klase. Ang dating mga estudyante niya ay marami din ang nakuhang award. Sabi sa akin ni Khalil kanina, sobrang proud na siya sa'yo. Saad ni Jay sa pambata nitong boses. Tumawa silang 3 noong makita niyang ngumiti si Khalil. Tignan mo, tumatawa talaga si Khalil. Siyempre naman, para mayroon si Khalil na ate na maganda.
Mabait at matalino pa. Masayang sagot ni Jelly. Mahirap na. Gusto ko pa naman maging isang psychologist. Yung pangarap ni Mami noon na naging pangarap ko na rin. Sigurado ka ba talaga? Paninigurado niyang tanong. Oo naman, Mami. Sigurado ako. Mas lalong gusto ko na maabot ang pangarap ko dahil nakasuporta kay sa akin ni Daddy. Naiingit ka sa akin ng ibang classmate ko dahil swerte ko raw sa parents ko. Parang may kamay na humahaplos sa puso niya. Gusto lang namin kung ano ang makakabuti sa'yo, sa inyong dalawa ni Khalil. I promise to be a best dad, Jolly. Saad din ni Jay. Mahigpit na niyakap ni Phoebe si Jelly. Nagtawa na sila noong marinig na umiiyak si Khalil, kaya binuwat niya ito sa bisig ni Jay. Sumama rin ang lalaki sa yakap. Yakap nila bilang isang buong pamilya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pamilya ng ganito. Ayaw naman niyang mag-asawa noon. Pero ngayon, hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya na mayroong pamilya. Dahil mas lalong nabuo ang kanyang buhay, mas lalong naging makulay, hindi katulad noon. Makahulugan tinignan niya si Jane noong makarating sila sa mansyon. Nasa loob ang kanyang pamilya at ilang kaibigan. May sorpresang nakahanda kay Jelly sa loob. Silang mag-asawa lamang ang may ideya. Noong bumukas ang pinto, bumungad sa kanila ang kanilang pamilya. Napahawak siya kay Khalil noong bigla itong umiyak sa gulat. Si Jelly naman ay napayakap sa kanyang ama, umiiyak. Magkapatid nga talaga ang dalawa dahil pareho sa naging reaksyon. Congratulations, Jelly! Sana nagustuhan mo ang sorpresa namin sa iyo. Masayang saad ng kanyang lola Nancy, ang kanyang ina. Mahina niyang hinimas ang likod ni Khalil para tumahan na ito sa pag-iyak. Lumuwas ang mga ito kanina madaling araw para sa sorpresa nila para kay Jelly. Pinasundo sila ni Jay kanina kay Manong Carlito. Lola Nancy, thank you! Akala ko talaga hindi kayo makakapunta dahil sabi ni Daddy, busy ka. Umiiyak na sagot ni Jelly. Siyempre naman, hindi namin papalampasin ang graduation mo. Gusto rin namin na bisitahin kayo ni Khalil. Hindi niya mapigilan ang kanyang luha habang pinagmamasdan ang kanyang anak na magpasalamat sa kanyang pamilya. Isa-isa nilang niyakap ang mga ito, pati rin si Christine at Chacha ay nandito. Umakbay sa kanya si Jay. I love you, wifey. Sandali lang. Umiiyak pa ako rito, Jay. Reklamo ni Phoebe sa lalaki. Mahina naman itong tumawa. Huwag ka nang umiyak. Dahil umiiyak na si Khalil kapag mayroon siyang nakikitang umiiyak. Ayaw ko nakikitang umiiyak kayo. Masaya lang ako, kaya ako umiiyak. Ano ka ba? Hindi ko alam, sobrang babaw na luha ko ngayon. Masaya ka ba? Mahinang tanong nito. Hindi niya mapigilang lingunin ng asawa. Sobrang saya ko, Jay. Naisip ko noon na hindi na ako mag-aasawa. Pero noon dumating ka, nagbago ang isip ko. Siguro kung hindi ka gumawa ng paraan, talagang magiging matandang dalaga na lang ako. Takot na takot si Jelly na maging asawa mo ang tito ni Joel. Natatawa sagot nito, napailing lamang siya. Palagi nag-aaway ang dalawa tungkol roon. Mag-girlfriend na rin yung tao. Kinakasal pa lang sila noong isang buwan. Muntik pa akong kunin na ninang, tapos magiging inaanak ko. Hindi na kayo pwede, dahil ako ang asawa mo. Ay, pinagsasaloso mo pa rin siya kahit sinabi ko naman sa'yo na wala akong gusto sa kanya. Magkaibigan lang kaming dalawa ng tao. Dahil malapit ni si Joel kay Jelly, kaya close kami. Pipit itong umiling. Bakit naman ako magsaselos sa kanya? Araw-araw ako mayroong I love you mula sa iyo at mayroon na tayong anak. Kasal na rin naman siya sa girlfriend niya dati. Tumaas ang kanyang mga kilay. Nako, ang asawa ko. Wala ka naman talagang dapat na ipagselos dahil ikaw lang ang lalaki na sa puso ko. Wala nang iba.
Akmang hahalikan siya ng lalaki, ngunit natigila silang dalawa noong marinig na tumatawa si Khalil. Napakamot si Jay sa kanyang batok. Mabilis siya nito ninakawan ng halik sa pisngi. Mamaya na lang, misis ko. Kumindat pa ang lalaki sa kanya. Hindi niya maiwasan na mapangiti. Alam niya na ang ibig sabihin ni Jay sa mamaya nito. Tuwing gabi lang naman nila nasa solo ang isa't isa kapag tulog na ang mga bata. Dahil simula noong ipanganak niya si Khalil ay hands-on na hands-on si Jay sa pag-aalaga. Silang dalawa. Jay! Mamaya na kayo maglambingan ng kapatid ko! Bayaw! Shot muna! Makahulog ang tinignan siya ni Jay noong tumango siya. Pumunta ito sa kanyang ama at kapatid kasama si Manong Carlito. Umiinom ang mga ito. Silang dalawa naman ni Khalil ay lumapit sa kanyang ina at kay Jelly. Alam mo, Lola, sobrang saya ko talaga. Sabi ko pa naman kay Mami na uuwi kami kasi hindi na kita nakikita. Miss ko na kayong dalawa ni Lolo at ni Tito. Pinisita ka na namin. Ipinasundo kami ng daddy mo kahapon kay Mang Carlito. Paano ka masasurpresa kung alam mo na, Jelly? Kaagad na bumaling ang dalawa sa kanya. Kaagad na lumapit ang kanyang ina para buhatin nito si Khalil. Tama naman! Sang-ay ni Jelly. Noong lumapit siya sa kanyang kaibigan, kaagad na sumalubong ang mga ito. Glowing na glowing talaga si Phoebe. Parang hindi nanganak ha. Pagbibiro ni Jaja. Siyempre, hindi yan pababayaan ni Jay. Kaya botong-boto rin ako doon. Araw-araw pa yatang may doong dilig itong si Phoebe. Sabi rin ni Christine. Uminit ang kanyang pisngi. Pinagsasabi mo. Christine, ang bastos mo. Sus, nahiya ka pa. Hindi ko rin naman pinapabayaan ang sarili ko. Tsaka, masaya ako sa pamilya ko. Kung ano meron ako. Kapag hindi ka nagagalit, mas lalong gumaganda ang buhay. Hay, mag-aasawa na rin ako. Si Jaja kasi malapit na ikasal. Ako na lang naiwan sa ating tatlo. Mahanap mo rin ng taong para sa'yo. Nakangiting payo ni Jaja. Ang taong nakalaan para sa atin ay ibinibigay ng tadhana. Ibinigay ng tadhana sa kanya si Jay. Hindi kailangan ng magmadali o mainip dahil minsan sa maling tao muna mapupunta bago makita ang tamang tao rin na panghabang buhay. Nagulat siya noong biglang yumakap sa kanya si Jay mula sa likod. Amoy na amoy niya ang alak mula rito. Panay ang halik nito sa balikat niya. I love you, Phoebe. Mahal na mahal din kita, Jay. Hindi ako magsasawang sabihin sa iyo kung gaano kita kamahal. Hindi mapapagod ang puso ko na mahalin ka. Matamis yung saad. Magpahinga na tayo, misis ko. Malambing muling saad ni Jay. Matamis niyang ngumiti sa asawa. Isang napakasayang araw para sa kanila. Hindi lang dahil sa nakamit ni Jelly, dahil sa isang masayang pamilya. Masayang pamilya na pangarap niya. Binigyan niya ng kulay ang mga pangarap niya. Lahat handang gawin ng kanyang asawa para sa kanilang pamilya. Lahat pinag-aralan nito para matutunan ang mga bagay na hindi nito alam. Mas lalo niyang minahal si Jay noong makita niya ang lahat ng iyon. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng isang lalaki para sa kanyang pamilya. Ngunit naniniwala siya dahil siya mismo ang naging saksi kung paano magmahal ng walang katumbas ang asawa niya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!